here's the toy that we're going to review for today. This is the Turtles of Grayskull. King Hiss, mutated disguise leader of the Snake Man. This one is from the Masters of the Universe X Teenage Mutant Ninja Turtles line. Now, as you can see here, wala na yung ating figure sa loob kasi unbox natin siya nung nag-live tayo. And at the back, may magandang artwork dito ni King Hiss. Kalaban niya ang ating turtles with his armies of foot soldiers. And may obligatory product shot tayo dito kung ano yung pwedeng magawa ng figure natin. At the side, foot soldier. On the other side, si King Hiss. On top, mga bato lang. And at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox natin si King Hiss, meron lang siya ditong kasamang paper. Instructions lang na remove and swap parts. So, papakita lang ano yung mga parts dyan na pwede mong maswap or ma-remove sa kanya. And also, may matigas siya ditong cardboard na may artwork ni King Hiss and foot soldiers. Maganda yung artwork. And at the back, some interesting facts or skills yata ng ating foot soldier and King Hiss. Moving right along, walang ibang accessories dito si King Hiss, but meron siyang ibang parts dito na that will go through later pa sa ating video. As of now, check muna natin dito si King Hiss. And ito yung pinaka-itsura niya overall. Yan, malaki-laki din siya. Yan, ang dami niyang kamay. And sa likod, yan. Ganda nung texture ng body niya and nung snake arms niya. Lahat. Let's take a closer look sa head. Ganda. Ang ganda nung head, ang ganda nung textures, mga spikes pa siya dyan. Then yung close up ng mga arms niya, snake arms. Yung snake arms niya, pareho lang naman yung itsura ng dalawa. Even yung texture, yung color lang talaga ang pinagkaiba nilang dalawa. Kala mo, torso ni Aquaman, no? No. Ayan pa yung itsura niyan. And at the back, parang mas maliliit yung texture nito compared dito sa body stand. Okay, so para sa kanyang articulation, yung mouth niya is now open yan. Wide open ang ganyan. Na itsura ng mouth niya sa loob. Ganda. Ganda rin. Ganda ng mga fangs. And then, narorotate itong buong head niya, 360. Halos walang look up, pero may look down siya na ganyan. So, may ganong orientation sa head niya. Next is sa arms niya. Meron siyang Creed moment. Hanggang ganyan lang ang arms wide open niya and narorotate siya 360. Pero yung pinaka-elbows niya dito, wala na. Isang buong mahaba lang siya. Other than that, itong sa parang pinaka-kamay niya is narorotate din yan, 360. And now open din yung mouth ng mga snake hands niya. Diyan, yan. So, dalawa yan na open ng ganyan. Next is dito sa part na to, yung connection natin dyan, narorotate din yan. 360, walang any crunch. Ganon din dito sa lower portion ng arms niya. Hanggang ganyan lang din ang arms wide open. And narorotate din 360 ang arms na yan. Pwedeng ma-open din yung mga mouth ng snake niya. Then, narorotate yung head. After that, itong connection naman natin dito sa lower waist niya is pwede rin niya ma-rotate 360. Next is yung kanyang legs. Ganyan ang pinaka-random split niya. Then yung high kick niya, halos wala. Halos wala siyang high kick. Back kick niya, halos wala din. Limited lang. Then yung kanyang knee bend, maayos naman yung knee bend niya. And narorotate itong buong knees niya. And then sa paa. And then sa lower part ng knees, narorotate din yan 360. May down and up ng ganyan. May down ng konti yung paa. Pero wala nang any rotation dyan. Now, tulad nga nung sabi ko kanina, is walang any accessories, technically speaking, dito si King Hiss. But meron siya nung mga parts na ito. Dahil itong si King Hiss is pwede siyang mag-disguise as a foot soldier. So, all we have to do is pop off natin yung head niya na yan. Pwede mo rin pop off yung arms niya na yan. Yan, pop off niya rin yan. Galing na natin to, yung buong body din niya na yan. Punggok. Pwede siyang ganyan eh. Kung gusto niya magmukhang punggok yung King Hiss. Pwede rin, ano? Pop off na lang din natin ito. And then, yung mga arms niya na to, pwede i-pop off yan. Side na to. And itong body niya na to, pwede nyo idikit yan dyan. Tapos, yun nga, parang mas maliit yung body niya lalabas yan. Pwede rin naman. Ang maganda kasi dito, pwede nyo ilagay itong mga arms niya. Yan, dyan. Yan. So, pwede siya magmukhang ganyan if you want. Yan yung pinaka-arms niya. Okay? But of course, hindi yan ang pinaka-overall body natin kasi tanggalin natin yung head niya. Kakabit natin itong armor niya. Yan. Ito yung pinakaharap ng armor niya. Yan. May logo ng snake doon. Sa likod, wala na. Pero maganda yung details.
And then, kakabit lang natin yan dyan. Tapos, i-belt lang natin para mag-lock yung armor niya. Ganun din dito sa kabila. Meron pa siya ditong parang cover nung sa chest part niya. Yan naman ang itsura niya. Yan ang front. Tapos, slide lang natin yan dyan. Naka-clamp lang siya. And then also, ito pala, meron din siyang skirt dito. Of course, tatanggalin natin itong pinaka half ng body niya. Yan. Tanggalin natin yan. And then, lagay natin itong skirt niya dyan. And then, put it back. Yan. After that, yung pinaka-head na ng ating foot soldier. Yan. Okay. So, yan na yung pinaka-itsura ng ating foot soldier. Yung this guy si mismo ni King Hiss. Check natin yung overall details and yung pinaka-head. Ang ganda rin ng head, ano, ng foot soldier. Maangas din, yun. Pero pag sa likod, kala mo talong. Pero okay din. Okay din yung details ng ating foot soldier dito. Okay, nice. May pagkapunggok lang talaga. Now, of course, dito sa ating main figure, pwede pa matanggal yung iba pa nating mga accessories such as, yan, tulad nito, pwede matanggal yan yung mga nasa arms niya. And pwede rin natin tanggal ito, yan, sa kabila. So, yung dalawa niyang paa, pwede niyong matanggal yan. Yun nga lang, pag natanggal natin to, hindi ko alam kung ano yung gusto niyong ikabit dyan kasi wala naman ng ibang parts na pwede ikabit dyan. Itong mga snake niya kasi is iba yung peg niya. Pareho silang male. Kaya hindi sila pa pwede dyan. Now, if you will ask me kung meron pa bang ibang pwedeng magawa pag nahiwa-hiwalay natin dito si King Hiss, sad to say, wala na kasi yung peg nga nito is hindi siya swak dito sa head niya. Masyadong iba eh. I don't know, kayo baka may iba kayong idea na pwede nyong magawa for this one. Yan lang, ganyan lang din. Parang kinabit mo lang din yung arms niya. And yan, pwede siya maging tatlong snake. I don't know, pero wala ka ng ibang pwedeng paggamitan ng ibang parts ni King Hiss. Sana nga, ang ginawa nga nila is pwede mo pa siyang gawing isang mas mahaba pang snake. Diba? Instead of isang buong solid na lang to, na arm snake niya. Sana may mga peg siya dito man lang sa gitna na same neto na pwede natin tanggalin yun. Tapos, baka gawa pa tayo ng mas mahaba pang snake. Diba? Kasi even itong mga head ng snake hands niya, hindi na pwedeng matanggal eh. So, sayang sana pwede tayong mas makagawa ng, yun nga, mas mahabang snake. Diba? Para kahit papano is parang dagdag lang. Dagdag playability. Diba? Mas mahaba sa... Pero wala. Hindi nila ginawa yun. Sayang naman. So, i-check na natin yung height muna dito ni Foot Soldier bago natin ibalik sa pagka-King Hiss. Is around 6 inches. Now, let's put back si King Hiss. And para sa height naman dito ni King Hiss, almost 8 inches siya. So, mga nasa 7.75. Maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating same line na Turtles of Grayskull tulad ng ating Super Shredder, si Splinter of Grayskull. And we also have here from the retro line, si King Randor. Silang magka-scale talaga. 200X, Masters of the Universe na si Merman. Our Masterverse, Skeletor. And Masters of the Universe Classic line na si Chief Carnivus. We also have here our loyal subjects na Battle Armor Skeletor. So yan ang ating high comparison. If you are planning to avail this King Hiss Turtles of Grayskull, ang price range niya is around 1,200 up to 2,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng copy nyo nito or makakabili na rin kayo ng nakasale na siya. There you have it now guys, na ang ating Turtles of Grayskull King Hiss from the Masters of the Universe X Teenage Mutant Ninja Turtles collaboration. What do you think of this King Hiss? Is it a go for you or no for you? For whatever thoughts, please comment it down below. But for me, again, hindi naman ito yung main line ng collection code. The reason kung bakit ako kumuha din ng King Hiss is that parang nagustuhan ko kasi yung playability niya. Other than yung animalistic na rin, yung look niya, nagustuhan ko yung overall features kasi nung snake head niya dito, yung pagka-cobra. Ang ganda eh. And I think, ang ganda nun, kung ipi-play around ko pa siya with our other Motu figures dito, especially itong ating mga retro line din. Kasi marami naman talagang playability itong figure na to. Although, isang strong point talaga dito is that pwede kang magbuo ng another figure from this King Hiss. I think kung magdo-doubles kayo or mag-army build kayo, saktong-sakto yun. Kasi at least maka-display kayo dyan ng King Hiss. And also, makapag-build din kayo ng figure nyo ng mga
foot soldier naman. So, walang problema kung magkaroon kayo ng doubles na itong figure na to. And yun nga, isa sa magandang points pa dito sa figure na to, pwede nyo talagang i-play around yung mga body parts and even yung mga accessories nila na kung saan pwede tayong gumawa ng sarili nating Goro from Mortal Kombat, diba? So, ayan, it's up to you. Kasi ang ganda nga ang dami talagang playability ng line na to. And yun yung isa talaga sa pinaka nagustuhan ko sa Masters of the Universe. Raw!